Hi guys, magandang umaga. Nandito na naman ako sa Budo Woods Vlog. Ayan, magano tayo ngayon guys. Ayan, nakita nyo siguro guys. Ayan, naglilinis tayo dito sa likod ng aming bahay sa aking munting taniman. Ayan. Ang gagawin natin ngayon guys ay pag tayo tatanim ng dahon sibuyas at saka ang atin pang ibang mga tulad ng mga buto ng talong, papaya, at sa iba pang mga ating tatanim guys. Ayan. Dami-damihin natin na tanim guys kasi ngayon medyo kumanda-ganda na ang ating panahon. Hindi na grabe ang ulan nung nakaraan guys. Bali dalawang bagyo kasi ang nakaano nung Tino at saka yung Juan. Kaya lahat ng mga pananim ko o mga pinupunla ko nung nakaraan ay wala. Was out talaga guys. Kasi wala talaga. Totally. Ay mabuti ka mo guys. Mayroon yung mga luya kong tanim ay hindi sila napektuhan at patuloy pa rin silang lumalaki. Ang ating mga luya guys ang maganda. Kasi ang luya naman, hindi naman siya guys na bubulok. Kahit man magsige ang ulan, ay okay pa rin siya guys. Yan ang nang nakaka-advantage ang luya. Kaya pag mayroon kayong munting bakod malaw, space na inyong bakuran, luya talaga guys ang napakaganda itanim. Kasi hindi siya nagano ng panahon o tagulan man o taglinit. Ay, mas lalo nang maganda ang kanyang labas guys, na kanyang mga laman at kanyang pagkaroon ng laman kung medyo mainit-init ang panahon na pero mas okay rin din guys kung ito ay yung tinatawag nga tag-ulan. Yan. Yan na guys. Ayan, patuloy pa rin ako. Naglilinis ako sa aking mga papaya, puno ng papaya kasi yung mga papaya na yan guys, ibebenta ko yan guys sa bayan. Kasi hindi naman namin maubos guys, yung sa unahan ng aming kubo ay ubos na sa kakapitas kasi kusang nahihinog guys mismo doon sa puno. Siyempre susungkitin natin talaga guys at para makain at panghimagas pag galing tayong kumakain. Kaysa atin pang bibilhin, berong mo yan kung hindi tayo nagtatanim. Ay nako, magkaano na kaya yung guys ang ang halaga ng isang papaya doon. Siguro ang palagay ko sa isang papaya na gano'n lang hindi naman siya ganong kalakihan guys. Medyo maliliit lang siya, kaunti. Katawan-taman lang. Kanya pero yung mga pangbinta ko yung dyan guys sa likuran. Ayan yung nakita nyo siguro yung puno na yun guys. Puro bunga yan guys. Mayroon pang isa. Wali tatlo yan ang namumunga. Bukod sa ating namumunga dito sa harapan ng aming kubo sa labas ng main road. Yan. Hindi naman masabi nga main road guys. Sako pa rin ang aming bakod. Pero siyempre malapit sa main road. Ayan. Kaya patuloy pa rin tayo nagtatanim guys. Lalo na ngayon mayroon tayong tinanim na bagong variety na ang sobrang sarap talaga guys ng kanyang lasa. Yun na yung mga nakikita ko doon guys sa abroad. Yung ako pa'y nag-abroad noong araw. Yan, nakikita ko yan guys at laging pinapabili na aking madam. Yan, kulay yellow ang kanyang balat. Mahinog man siya o hilaw man siya, yellow pa rin ang kanyang balat. At napakasarap siya guys, malasa. Hindi masyadong matamis, hindi rin siya matabang. Taman-taman talaga, sakto talaga ang kanyang lasa. Yan. Kaya yan, naglilinis na ako guys. Pinabunot ko kasi guys ang mga dyan, mga ating mga kamuting kahoy kasi medyo hindi siya lumaki guys. Kaya doon natin, iba kasing variety itong klaseng guys, matagalan ito bago ito magkaroon ng laman. Yellow yung kanyang laman yan guys, itong ating tinanim nga kamuting kahoy. Kaya doon ko na lang guys sa may tabi ng bakod, sinalansan doon pagtanim.
Ay, kaya hindi siya katulad guys sa ibang variety ng mga kamuting kahoy na pagkadating ng 3 buwan, pwede ka nang maka-harvest sa kanyang laman. Pero ito, kasi noong araw guys, yan ang tanim ng aking papa nung mayroon kaming kaunting 1/4 ng hectares. Walang si ang papa ko sa pagpanagat. Ang mataas ang buwan, hindi nakatingka ng aming 2 pambot guys. Ayun. Ay kasama pati yung namin ng flying fish ng mga sakaya na tinatawag nga bangkang disagwan. Walang kuhang isda kasi mataas yung buwan guys kaya standby ang aming mga panagat. Ayun, doon magatupag sa papa kami. Sama kami doon sa mayroon kami doon mga liit na kubo. Nagyatupag yan ang inatupag na magtanim ng kamuting kahoy. Kaya yung kamuting kahoy na yan guys, naalala ko yun. Yun talaga ang kanyang tinatanim nung matagalan yan guys. Siguro na siya 1 taon mahigit yan bago yan maglaman. Matagalan talaga siya. Pero sulit naman guys ang kanyang laman na yan at napakasarap ng laman yan guys. Napakalabo, napakasarap. Yan, lalo pag ginagawa, yung gagawin puto. Nako, ang sarap talaga guys. Tapos ang maraming asukal sa taas, yung puto, yung lulutin puto. Yun ang purpose ko sana guys, Pero pag ako'y makapunta ng magtanim ako ng, kung mayroon akong kahingian ng, yung pinaka-tangkay niya, yung pinaka-branch niya. Yan, manghingi talaga ako para pang tanim. Ayan, ay ating upo guys, kaya sinano ko yung gapangan ng ating mga upo o ang palaya kasi medyo sumibol na sila guys. Bali, 4 o 5 ba yun nga sumibol. Kaya yan ang natin ngayon guys. Kasi ayaw talaga guys sa tanim na masyadong basa o masyadong mababad sila sa tubig. Nasisira talaga yan guys. Pero mga ganitong panahon na medyo may araw, medyo may kasi wala namang problema dito guys. Kaya mayroon namang hose dito. O di ko ng hapon at saka umaga. Diligan. Ayan. Ito na guys, tuloy pa rin ako. Kasi kailangan talaga itong malinis. Malinis kaya yung aking munting taniman guys. Napakalinis yan. Ayan, tapos na tayo sa ating pag-vlog. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at God bless us. Ayan. Ayan. At don't forget to subscribe to my YouTube channel, Woodaboots Vlog. At huwag kalimutan i-share and like and comment. Huwag kalimutan po pindutin ang notification bell para update kayo sa aking video. Okay, see you next video. Bye-bye. God bless.